Eto, kakaiba. Talagang brinaso ko na sabi ko, lagi naming nakakausap to ni Manong Ted sa show. So, para maiba naman, gusto ko siyang dito sa From the Heart kasi gusto kong makilala kung saan nanggagaling yung hugot niya, hindi lang bilang propesor, kundi isang aktivista. Kung nandun po kayo last September 21 rally sa Luneta, kung saan lahat tayo ay nilalabanan ng korupsyon sa flood control at iba pang nangyayaring issue dito sa Pilipinas, isa po ang grupo nila na tama na or Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance sa mga nag-organize po ng rally last September 21. We have with us Sir Michael David San Juan. Prof, ano ba gusto mo itawag sa'yo? Prof, sir? Anong gusto mo? David na lang. David Michael Prof. po. David. Sanay ako tawagin kang Prof. Prof, thank you. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, DJ Chacha, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng kanyang podcast. Pag-usapan muna natin about Prof. David Michael San Juan. I mean, ano ba yung hugot mo kung bakit ganito ka lumaban against corruption? Bakit ka naging isang aktivista? Kung yung roots talaga ng pagiging aktivista kong pag-uusapan, I think high school years ko pa lang ay yung seeds of activism na itanim na sa amin. Sa values education classes namin, ang kasama sa tinatalakay mga social encyclicals ng simbahan. So yung mga social encyclicals ng simbahan, yung mga letters and writings ng Santo Papa, usually may mga social dimensions siya. May turo tungkol sa mga problema ng lipunan, sa manggagawa, sa magsasaka, sa kaunlaran ng mga third world countries, etc. So nung pa lang high school years, may level na ng awareness ako at consciousness sa issues ng Pilipinas, ng mga third world countries. And then, sa tingin ko, pagdating ko ng college sa Bulacan State University, naturally attracted ako na magsulat, etc. Kasi nasa student publication rin ako nung high school. Very natural na later talagang magiging aktivista kapag nasa State University ka. Kasi ang mga student publications, marami dyan, aktivista rin. And then, syempre, ang sinusulat nyo tungkol sa mga problema rin ng Pilipino, ng eskwelahan. Usapin ng budget. Kulang ang budget ng public schools. During those times, wala pang free education. So, may tuition fee increase pa sa public school. So, laging madaling i-connecta yung local issues, yung issues na pang school at yung national issues. Kasi ramdam mo na pag nasa public school ka. No? And at the same time, tingin ko nga, na-prepare na ako doon sa pagtanggap doon sa progressive worldview ng mga aktivista sa college. Kasi high school pa lang, naririnig ko na yan. Third world, yung konsepto na ang mga manggagawa ay ine-exploit, etc. And ironically, sa values education classes ko, mas unang narinig yung mga bagay na yun. Wow. Surprisingly, galing sa isang Catholic school na matindi pinag-uusapan ng social issues. Yes. Kasi hindi normal yon for a Catholic school. Yes. Yeah. Right? Ang madalas na naisip natin sa Catholic schools ay conservative. Yun yan, nga, So, yun, ang saludo rin ako sa aming high school na sa tingin ko, yung values education classes, seryoso yung pagtuturo nila. So, eto rin yung reason kung bakit ka nag-decide to be a teacher. Well, to be honest, ayoko naman maging teacher nung simula. No? Parang, syempre, yung pamilya namin medyo problematic ang finances during those times. Although overseas Filipino workers dati ang nanay at tatay ko, pero kumbaga, parang hindi nila kaya magpaaral at that time ng course na mga dream courses namin like political science, etc. Yung kumbaga yung mga kursong itatanong pa kasi kung magkakapera agad dyan, di ba? Ganyan. Siyempre, ang target namin ay yung kurso na may trabaho agad. So, sa education ako napadpad. So, aminado ako nung simula. Ayoko na education. Dream course ko noon, political science, something related sa law, etc., legal management. May mga university din sa Manila na nakapasa ako na political science yung course, pero yun nga, hindi kayang magtuloy. During that time, wala pang political science sa Bulacan State University. And legal management will come later, mga second or third year na ako. Too late na mag-shift. But eventually, habang nakikita ko na may magandang maiaambag ka rin sa lipunan, kahit hindi mo originally gusto yung education, parang nakita ko na yung sinasabi mo na mukhang dito mas magkakaroon ng relevance. Yung mga naiisip ko na mabago sa lipunan. Kasi active na ako noon sa student publication, sa Paysetter student publication ng Bulacan State University. So talagang by that time, isa na yun sa tinitingnan ko na gusto ko na man ang puntahan ko profesyon, makakatulong ako sa pagmumulat ng mga tao na
para mabago ang Pilipinas. The usual dreamer, no? Mamaya yan, katanungin kita, mabago ang Pilipinas, may pag-asa pa ba talaga? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, ang sasabihin, aktivista, bakit sa private school nagtuturo yan? Ba't di ka sa state university magturo? Yes. Yeah, madalas na naitatanong nga sa akin yan ng mga kaibigan at mga bagong nakikilala. Kasi nagtataka sila. Iniisip nila agad, pag sinearch nila yung name and yung background ng David San Juan, may tibak palang professor sa LaSalle, etc. At sinasabi nila, akala namin taga-UP yan. Siyempre, sabi ko, well, I'm very much honored. Akala nyo taga-UP ako, pero LaSalle ako. And to make a long story short, ay sinubukan ko naman na sa State U unang magturo. I applied for may alma mater, Bulacan State University. But during that time, sabihin na lang nating wala silang vacancy for me. Pero yun, napadpad ako. Ang unang experience ko sa pagtuturo ay public school rin naman, Bulacan Polytechnic College. Kaya lang during those times kasi wala pang item, walang plantilla. No? So, aminado sila na ang kaya lang nilang ibigay sa amin ay teaching load every semester, pero walang chance of permanency, etc. So eventually, syempre, gusto mong mas makatulong sa pamilya kasi 5 rin kami magkakapatid. Naghanap ako ng mas trabaho na mas sa tingin ko ay magkakaroon ng permanency, Kaya napadpad ako sa private school. Una ay Colegio San Agustin Makati. Naka 3 years ako doon. Pagkatapos nun, saka ako lumipat ng DLSU. So, kung sakali ba mabibigyan ka ng opportunity to work with a state university, kung offeran ka nila ngayon, biglang, ba't nyo bigyan si Prof. David dyan sa, halimbawa, UP or sa iba pang state U, tatanggapin mo or you're happy with LaSalle? I'm happy with LaSalle right now, pero I'm still keeping my options open. Kung sakaling magkaroon ng oportunidad, syempre, aminado naman tayo, isa sa titingnan natin din yung offer nila sa sahod and benefits. Magtitimbang din tayo kasi mahirap ang buhay, mataas ang bilihin, mataas ang tax. So kasama yun sa consideration. Minsan iniisip mo, what if sa ibang bansa kaya ako magturo? Like, say for example, Japan, I have known a lot of teachers na nandun na ngayon. Sa totoo lang, talagang aminado rin naman ako na may mga panahon at taon na sinubukan ko ring maghanap ng opportunities sa ibang bansa, ganyan, Pero naisip ko rin na marami ring adjustments kang gagawin. Dahil bukod doon, syempre, pag senior citizens na ang magulang mo, consideration na rin yun na may isa na akong kapatid kasi nasa abroad So pag tinatanong ko mga magulang ko, okay ba sa inyo, mag-abroad ako, ganyan. Nung nag-senior citizens na sila, parang hindi na, okay, medyo kaya naman natin, di ba? Parang, dito na lang. So, tapos mas gusto ka nila here? Oo, ganun. Tsaka parang pag naging senior na nga mga magulang mo, actually, mas gusto nila lahat ng magkakapatid. Nasa Pilipinas, magkakasama. Kung pwede, nasa isang street lang, doon kayo lahat. Plus, ayun nga, nabanggit ko, I'm happy with LaSalle. Pag tinanong ng mga tao, hindi lang naman sa aspektong financial, Relatively, syempre, mas maayos yung sitwasyon namin, di ba, kumpara sa ibang school. Pero isa pang ipagpapasalamat ko sa LaSalle, and sa tingin ko, yun rin nakikita na iba. Kung may paghihigpit na ginagawa sa akin, I'm sure na mahihirapan akong gawin at sabihin yung mga sinasabi ko at ginagawa ngayon. Never ako nakaramdam ng paghihigpit. Hindi ka na-suppress at all. Hindi ako na-suppress at all. And to a certain extent, I think that I'm partly being encouraged or supported kasi yung mga stand rin naman ng administrators sa mga national issues, halos pareho rin ang mga stand ko. So, that's good. Yun ang pakiramdam ko na kaya ako at home. Kasi sabi ko kung lilipat ako ng school tapos pagbabawalan ako sa sinasabi ko at ginagawa ko, baka magbanggaan din kami. Sa LaSalle, you're free to do and say what you want to say. So, bali 15 years na ako. Ngayon, na ganito, na you're an activist and also a professor in LaSalle at walang issue sa kanila yung pakikipaglaban mo sa korupsyon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aking university and I'm very proud na sabihin galing ako sa universidad nga na kahit private ay malaya kaming nakakapagsalita at to a certain extent ay yun nga very progressive rin ang mga administrator sa mga LaSalle brothers. That's nice. Nabanggit mo yung mga magulang mo. Hanggang ngayon or even before pa, nung medyo naging maingay na yung pangalan mo, lagi ka na nai-interview sa TV and you're not afraid to say what's on your mind, hindi ka ba pinagpabawalan ng mga magulang or even your family members na, anak, papagkamalang kang NPA, komunista, tigilan mo na yan? Well, nanawa na sila sa pagbabawal kasi actually, mas pinagbabawalan nila ako nung
panahon na early years ng aking pagiging professional bilang teacher, ganyan. Nung panahon na yun, iniisip nila ay, pabayaan mo na yan sa iba, etc., ganyan-ganyan, no? Naintindihan naman nila yung pinaglalaban. Of course, yung welfare mo rin. Yan, naisip nila yung welfare ko, Natatakot ganyan. din sila for you. Yan. Oo. Pero habang tumatagal, at siguro sabihin na nating tumatanda na rin, siguro nakikita nila, yan ang gusto niya, maging masaya na tayo. And siguro mas nararamdaman rin nila na, oo nga, tama rin naman ang pinaglalaban ng mga aktivista, wala nagbabago sa Pilipinas. Sinong gagawa niyan kung hindi tayo, etc. So I think, ironically, ako nga parang mas nakakaramdam ako ng suporta sa kanila. Ngayon. Oo. Ngayon, no, kumpara ng mga early years ko sa pagiging aktivista at early years sa pagtuturo na aktivista rin, yung simple lang na hindi ko pa sila natatawagan pero mamaya may message na nila ako na, uy, napanood ka namin sa ganito. Ayan, yung sa programa ninyo ni Manong Ted. No? Kasi nagsumusubaybay sila dyan. Kasi sila yung nag-unang magsabi sa akin na napanood nila ako, ganyan. Tapos, pag umuwi sa bahay, sa kanila, no, lagi na pag-uusapan namin. No? Lalo with my father kasi siya yung talagang mas palabasa at na sumusubaybay sa issues. So, sa madaling salita, Prof, proud sila sa'yo ngayon. Yun, Kung before, takot sila Oo. na ang anak ko aktivista, baka ano mangyari dyan. Ngayon na naiintindihan nila yung issue at nakikita nila kung gaano kakatapang fighting against corruption. Sila pa yung nagsasabi na, Nak, go push. Yeah, somehow. Death threats. May nakakatanggap ka ba? Wala naman. Buti naman wala. Siguro pinakamalala Or red tag? Na-red tag ka na ba? Obviously. Maraming beses na ng red tag. Yun na nga mahirap dito pag nagsalita ka. Yes. Red tag ka agad. Pero yung madalas na mga ganyan sa akin, mas on private pa eh. Kaya doon mo rin mararamdaman, may impact na pala yung ginagawa ko. Kasi may mga nagtotroll na sa public post ko pa isa-isa. And then may mga nagme-message na sa akin, no? At least mga 1 year ago yung pinaka-late. Oo. Itong ano mga recent ay wala pa. Like? Mga konektado sa politiko kasi. Alam mo na kung sino mga politiko. Yeah. Feeling kasi nila ay yung master lang nila na politiko ang dinidikdik. Bakit daw hindi isa pang politiko ang birahin? And nire-replyan ko, basahin nyo. Ito yung statement namin tungkol naman doon sa isang dinastiya na ayaw rin. May time ka, Prof, sa dami ng ginagawa mo, Yan, Oo. Paisa-isa. Minsan, pag talagang death threat na, or yung, hindi naman direct ang death threat, minsan sabihin mga indirect yung mga or ad hominem attacks. Yan, yung mga ganyan. Oo. Puro na lang kayo pang insulto sa gobyerno. Wala na kayo nakita maganda. Mamatay na kayo. Yan, mga ganyan. Yun, mga sumpa-sumpa. Or ang titirahin, like yung physical look natin. Yan may mga ganyan ad hominem din. attacks yan eh. Pero, for sure, sanay ka na. Nasanay na tayo. At saka yun nga, minsan... Nasasaktan ka pa ba? Sa akin, ang pinakaayaw ko na ibinabato ng troll, privately or publicly minsan sa mga thread, pag sinabi nilang, ano ba ang bag mo? Doon nagpapanting ang tenga ko eh. Kating-kati akong sagutin. Gusto niyo talagang isa-isahin ba? Pero, hihinga na lang ako ng malalim at sasabihin na, ay hindi worth it. May pa isa-isa na nire-reply na ako na, basahin mo ang mga sinulat ko at yung mga sinabi ko, for sure, hindi mo sasabihin na ano ang ambag ko. Pero yun nga, mas madalas, ayoko nang patulan kasi, Not parang worth your time. pagpaprovoke Not worth your time. Tsaka hindi naman sila titigil. Exactly. Oo, Yun hindi na pa rin napansin naman ko. sila Hindi sila titigil kahit anong sabihin mo. Correct. You have been fighting against corruption since high school? Hanggang ngayon? Ilang taon na yon? Yung sa corruption siguro, Since tama na? Yeah, since tama na years. Pero kung as a major issue na kasama sa mga advocacies, pwede rin sabihin mula na mag-activista nga ako nung college years, yes. Sa years ng paglaban mo with corruption, ano ba? Nagkakaroon ba tayo ng, are we seeing a light or mas lumalala? Paano ba? Kung yung corruption, parang mas lumala. Kasi, di ba, dati ang akala natin sa corruption, buildings lang, mga tulay, kalsada, etc. Mga usual. Iyan, parang natanggap na ng majority sa atin na talagang lagi na lang ginagawa yan. Pero sa atin, kaya mas garapal, yung flood control projects, kaya trigger sa atin. No? Ako, taga Bulacan din. At isa sa mga laging nababa sa Malolos. No? Ang mga lugar na dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. Kaya sa atin, ang pakiramdam natin, lalo tayong mga taga Bulacan, Kamanava, Manila, etc. Malala yung korupsyon kasi dati, doon lang sa mga kalsada at tulay, ngayon, pati doon sa mga project na dapat sana ay makakapagprotekta sa atin para hindi tayo bahain. Kinupitan na rin. Kinupitan, dinambungan, or worse, in ghost some projects. instances, ghost projects talaga, buong pera yung nakuha nila. No? Oo. So kaya tingin ko mas garapal. Mas garapal ngayon. Bakit mas naging garapal ang nakawan? Siguro dahil walang napapanagot sa mga nakaraang dekada.
kahit bago pa ako maging aktivista, sa tingin ko, batang-bata pa tayo. At even before that, 1970s pa, walang napanagot. Nakabalik pa nga. Kaya malakas ang loob ng iba pang dynasties na ay sige lang tayo sa pandarambong kasi wala namang makukulong. Ang biruan nga dyan ng mga tao, di ba? Kung magnanakaw ka, huwag kang magnakaw ng 1 milyon o ng 10 milyon, 10 bilyon na nakawin mo para kaya mong bayaran lahat, pati justice system. And Or kaya mo magbayad ng mahal na abogado. Yes, exactly. Na kayang i-delay yung kaso mo ng 30 years. After 30 years, sasabihin ng korte, ay, nalabag ang right to due process mo kasi 30 years na sobrang bagal, dismissed na. Hindi dahil wala ebidensya, kung hindi, ang bagal nung case ang nagpabagal din yung mga abogado niya. So, ganun na, well, with the recent acquittal, lalong lalakas ang loob ng mga mandaramo. Kaya malala ngayon, yun ang explanation walang napapanagot, walang nagiging accountable, may nakasuhan, may nakulong na ilan, pero yung kasuhan matagal, eventually ipapabalik yung pera, pero hindi raw sila guilty. Oo. Sabi ko, ano ba naman yung ruling na yun ng Sandigan Bayan? Di ba? Parang niloloko na lang ba tayo? Acquitted pero may kailangang ibalik. Yes. Oo. Yun ang tanong natin lahat actually sa mga ahensya, sa mga bodies like Sandigan Bayan and Ombudsman. Abay, kailan may mapapanagot na talagang makukulong? Kahit nga hindi na makulong i-pronounce man lang na guilty, di ba? Nahiya pa hindi i-pronounce na guilty, pinababalik yung pera. Pero dito ba sa issue na to, may mapapanagot na? It's been more than 3 months. You are referring to the flood control Scandal, the biggest scandal, I think, corruption issue scandal in the Philippines. Sabi nila kasi yung PDAF, million lang yan Kumbaga, bubuwit lang yun dito sa flood control. Billion ang pinag-uusapan natin dito and yung ibang isinasabi pa, trillion daw. Sa tingin ko, may mangyayari dito. At the very least, maraming makakasuhan. Pero may makukulong ba? Yung sa makukulong, question mark pa sa akin. Yes. Pero parang obligado silang may masampulan kung ayaw nilang matikman ang galit ng tao. Factor din na may nabasa ako, sabi ni Ombudsman Remulla recently, inamin niya na nagkasakit siya. Then parang life-changing moment daw yun sa kanya. Parang hint yun na nasa pwesto siya ngayon na wala na siyang takot kahit kanino at wala na siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao. But those are just words. Yes, those are just words. Pero ewan ko ba, somehow, well, of course, kung tutuusin, bilang aktivista dapat mas cynical ako sa mga ganon. Pero ewan ko, parang nararamdaman ko yung sincerity niya na gawin na talaga yung dapat gawin. And to a certain extent, nararamdaman na natin Dumadami na yung kakasuhan. Tsaka siguro, because yung nakaupo before him. Sobrang lala. Sobrang tahimik naman. Yes, at sobrang tahimik. Kaya sabi niya, may kailangan gawin para ma-redeem ang institutions. So I'm giving him the benefit of the doubt because doon sa deklarasyon niya na yun. Plus, yung ilan sa ginagawa niya ngayon, hindi nga nagawa noong nakaraan, di ba? Yung sa SALN. Though may restrictions. Yeah, at saka may ID pa rin, tsaka may bayad. Mas dadali ng kaunti. Tsaka yung gusto niya i-review yung desisyon ni Martires kay Senator Villanueva. So may openness. Tapos sabi niya, seryoso rin siya doon sa mga kaso pang ifa-file sa mga Duterte. Pero yun na nga ang dali kasing magbitaw ng salita, Prof. I mean, you have been fighting corruption since you were young. Pinaglalaban mo na against corruption tayo at nakakarinig na tayo ng mga ganyang salita from the government officials before and even up to now. How are we so sure na meron talagang mangyayari at gaano ka-importante na alam ng tao yun nangyayari? Kasi ang problem din kasi, I don't know if you'll agree, is napapagod na yung tao na pag-usapan to dahil pakiramdam nila, in the past, wala naman napapanagot Dito ba meron? I mean, what's the difference? Tingin ko, kaya pakiramdam ko ay may bago na sa mangyari. Bukod pa dun sa nabanggit ko na mukhang may isang government official na seryoso na sa kanyang ginagawa dahil nasa legacy building era na siya kumbaga. Bukod pa doon, ang talagang major na proof na may mangyayari na dito, malaki ang tsansa. Never na nahinto yung mga protesta mula nung September 21. Sustained, tuloy-tuloy. And then magkakaroon ulit tayo ng malaking kilos protesta noong November 30. Nakaiba sa nangyari nung 2013 Million People March. Pagkatapos doon, parang Nag-subside. Yung galit, yung energy ng mga tao parang balik sa dati na, ay, sabi naman ng Supreme Court, wala na pork barrel, yehey, mabuhay, tapos na ang laban. Parang ganun. Ngayon hindi
Dire-diretso. Parang nakukulangan ang taong bayan sa kahit anumang ginagawa ng gobyerno. To be fair with the government, may pagtatangka sila na mag-respond, di ba? Yung SALN, di ba? Yan, isa. Tapos may mga i-freeze na rin ng assets sa mga contractors. Pero pinagtataka nga natin, ba't yung mga senador at kongresista, Wala pa. hindi pa naka-freeze, di ba? Oo. Tapos kung talagang seryoso sa pagkakaso, bakit yung fugitive na ngayon na congressman, wala pang kaso? Tsaka hindi mapauwi. Hindi Hindi makansela mapauwi. yung pasaporte. Ayun na nga. Ang sabi naman ng DFA, hindi namin mapapakancel, wala pang kaso. Yun na nga. Nagpipingpong sila, di ba? Oo. Di dapat kasuhan na nang dapat magkaso dyan, di ba? So nakukulangan ang taong bayan sa ginagawa ng Malacanang, etc. Kahit na may pagtatangka sila like ICI, di ba? Nagbuo na sila ng ICI. Pero hindi naman ila-livestream yung hearings. Ila-livestream na raw soon, pero yung mga dating hearings daw, hindi gagawing available publicly ang records. Tsaka kulang sa powers. Kulang sa powers yan. So, may ginagawa rin sila regarding SALN, yung ibang mga administration-affiliated politicians, naglabas na rin. Yes. Pero partial. Nag-a-adjust sila ng konti. Oo. Pero ang tao hindi satisfied. Oo. Iyon yung bago. Kasi dati, nung 2013, madali tayong na-satisfied. Ngayon mukhang hindi eh. Ngayon mukhang it would take more heads to roll bago mapasaya ang tao. At parang at the minimum, kung isang senador, isang kongresista lang ang didikdikin ng itong flood control scam na to, na isa lang o dalawang makakasuhan, parang hindi maniniwala ang tao eh. Hindi pa rin magiging satisfied Hindi magiging ang tao satisfied sa isa eh. o dalawang kongresista. Yes, kasi, o senador. Yes, kasi Oo. kahit si Senator Lacson, di ba, sabi niya, majority sa colleagues niya may insertions. Wala naman siyang diretsyon sinabi na Tsaka, related sa flood control. Even him sinasabi niya na hindi naman porke may insertions. Yes, may corruption. May corruption agad, yeah. Oo, pero may possibility, di ba? Pero marami ng pangalan yun na ifo-float. No? So pag isa o dalawa lang yung nakasuhan, ang magiging attitude ng mga tao ay tuloy ang laban. Kasi niloloko na lang tayo. But are you satisfied dito sa approach ng tao? Sa ginagawa natin about this corruption issue, nagkaroon ng September 21 rally. Yes, there are rallies na nangyari. Yes. Pero maliliit, hindi sing laki ng September 21. Tapos yung September 21 pa, dalawang magkahiwalay na venue. Sama pa natin yung, of course, merong iba't ibang kulay, yung mga ibang tao, di ba, na hindi tayo magkasundo. And partly, all of this na nabanggit ko, reason din kung bakit patuloy na ginagawa yon ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi hindi tayo united. Tama ka, no? Iba yung symbolism kung naging isang venue lang September 21, no? Baka mas nayanig ang gobyerno, di ba? Mas Definitely. mararamdaman nila na something is moving at Yes. mukhang hindi na talaga titigil ang taong bayan hanggat hindi na papanagot ang mga sangkot. Kaya lang nakita nila wala tayong unity. Yes. Oo. At kumbaga natalo tayo sa PR niyan eh. Ang press release sa mga grupo ay okay lang na dalawa magkaibang venue, isang umaga naman at isang hapon. Ang mahalaga pareho ng sinasabi at maraming tao nandun din sa parehong event. Ako pareho akong nasa umaga at hapon. But yes, sa media iba eh, di ba? Talagang iba ang sinasabi, iba ang masasabi ng media kapag isa lang yung venue. Yes. Mas magkakaroon ng sense At of iba din yung unity. impact. Yes. Right? Mas marami, 'di ba, sa isang venue lang. So talaga mas mayayanig ang mga nasa poder. 'Yun ang medyo talagang kailangan pang mag-improve ang iba't ibang grupo So you're kaugnay nito. accepting mahirap pag-isa-isahin ng mga Pilipino? Sinisikap natin. Diba? Bakit ganon, Prof? Is there an explanation for that? Kung bakit pagdating sa mga magnanakaw sa gobyerno, hindi tayo nagkakaisa? Sa tingin ko kasi may mga kababayan pa tayo at grupo na iniisip nila na isa o dalawang dynasty lang ang most guilty. And mayroon din na ang interest lang ay isang dinastiya lang ang i-hold accountable. For some reason, siguro iniisip nila, isa-isa lang muna. Kung sino yung pinakamatindi, yun na lang muna. At saka meron din, ang iniisip nila, isa lang ang birahin natin kasi pag binira rin yung isa, baka ang papalit, mas malala. May mga ganyan silang iniisip. Ang concern naman ng mas maraming kababayan natin sa tingin ko, paano yan? Yung sistema ang may problema. Mukhang lahat ng dinastiya, sangkot. Kaya baka dapat ang panawagan ay related sa pagpapanagot sa lahat ng mga korap at pangalanan na yung mga yan. So may may differences ba sa iniisip na sino ang guilty? Sino ang dapat unahin? Tingin ko ganun. Oo. Parang yung iba papunta pa lang sa pagpoproseso na wag na tayong umasa kasi lahat sila ay sangkot. Kaya the more na ma-realize natin yun, mas mabilis tayong magkakaisa na talagang pangalanan na lahat
at lahat sila ay panagutin. Itong November 30, tapos nafe-feel ng tao ngayon na, bakit ba ako pupunta dyan? Wala naman ako kukulong. Gaano ka-importante na kahit gaano tayo ka-busy at kapagod sa mga trabaho at sa nangyayaring social issues, makiisa sa mga ganyang klase ng pagtitipon? Titingin ako sa ating mga kababayan directly para may address sila. Alam niyo mga kababayan, sa November 30, holiday yan, no? Araw ni Bonifacio. Yung araw ni Bonifacio, pagpapaalala rin sa atin na para magbago ang Pilipinas, kailangan ng mga masang Pilipino, ordinaryong tao, lumalahok para mabago ang Pilipinas. Of course, ang pamamaraan ni Supremo Bonifacio ay iba. Sa panahon natin, ay masasabing maaring iba rin ang ating pangunahing pamamaraan. Baka hanggang dito lamang kaya pa na majority sa atin. So, yun ang panghawakan natin. Mukhang pinakakaya natin magkaisa sa pamamagitan ng dabuhalang kilos protesta sa November 30. Ang gusto kasi natin iparamdam sa gobyerno ay na tama na sobra na ang korupsyon at lahat ng sangkot dapat managot. At tingin ko, mas maintindihan nila yon ng gobyerno kapag nagsama-sama talaga tayo na One sobrang venue. laking... Yes, one venue. Yan ang prayer super ko. laking bilang. Yes. Nalalagpasan. Ang tansya natin sa Luneta noon, 100,000 plus. Yes. Sa EDSA, 80,000 to 100,000 din ang estimate. So, i-combine mo, 200,000. Kung pagdating natin sa isang venue sa November 30, maka 300,000 pataas tayo, mayayanig ang mga Gobyerno. nasa gobyerno. Baka mas mapabilis. Mas mapapabilis ang aksyon. Yan. At seseryosohin na nila ang ating mga demands regarding transparency, good governance, at pag-ensure na maging accountable yung mga sangkot. Yung pagsasalita ngayon ng mga taong may pangalan at may social media following, gaano ka-importante yun? Napaka-importante niyan kasi ang napansin ko, mula noong mapasari isang major channel, hindi naman bagyan ng franchise, ABS-CBN. ABS-CBN, no, ay sumadsad ang viewership ng TV. Totoo yan. Yan. Siguro dahil ang nakita ng mga kababayan natin, wag naman magtampo yung mga nasa ibang network. Parang nung nawala ng major competitor, hindi naman nag-level up yung ibang TV stations. Kaya parang ang mga tao, naisip na, ako naman doon ng TV, wala na yung pinapanood ko dati. So napunta ang mga tao sa live stream, On social Facebook, media. social media, etc. So palaki na yung porsyento ng mga tao na ang major source of news ay social media. Kahit ano pa man yan, TikTok, YouTube, X, Facebook, at iba pa. Lahat yan may audience, may followers, podcast, etc. So nandun na yung mga tao. Parang wala na masyado sa TV. Oo. So kaya dapat ang mga social media influencers gawin nila lahat para maipaabot sa taong bayan yung mga nangyayari at ipaliwanag na kailangan ng umaksyon, kumilos. Panawagan din natin sa kanila, lumahok. Kasi we appreciate that yung sa Luneta, kaya well-covered din. Hindi lang well-covered marami ring dumalo na from all walks of life na first time nila. Na-highlight din na ibang social media influencers na first time ding nag-join sa Luneta. At days before, first time ding na-announce sa mga followers nila na for the first time sasama sila sa rally at sa Luneta yon kasi galit na rin sila sa korupsyon. Nangyari na yun noong September 21, pero kung gusto natin na mas maparami pa yung pupunta sa November 30, I think kailangan mangyari ulit ng doble, triple ang bilang ng social media influencers na magsasalita. Pati mga artista. At hindi lang magsasalita online. Yes. Kailangan nandun sila. Nandoon sana yung sila. Yung presence natin sa mga ganitong klaseng pagtitipon is very important. Diba? Yes. To show power and force. Yes. Sa pagtansya mo sa mga kabataan ngayon, anong obserbasyon mo sa kanila pagdating sa mga isyong panlipunan? Sa tingin ko, overall, mas aware at conscious sila sa issues. Oo. Pero doon sa mas willing na bang kumilos o umaksyon sa mga nangyayari, hati pa rin Isang possibility rin dahil private school, DLS yung pinagtuturuan ko. Maaring hindi lahat sa kanila ay ramdam na ramdam yung nangyayari. Siyempre, middle class, pataas ang majority ng nandun. Pero middle class naman, hard hit din ng crisis. No? Yun nga ang pinaka Yan. din Hindi lang naman yung super masa. Exactly. Oo, So even sa tingin the middle ko, class. meron na rin namang mga pumupunta sa protesta sa aking mga students, no? Para majority of them, Walang hindi pake. Dalawa yung klase kong undergraduate ngayon, Okay. no? Ewan ko, baka may makapanood dito mga estudyante ko. So, So, paano, pasensya na Prof, kayo, mababanggit ko. pakiramdam mo na parang mas majority ng kabataan walang pake? Sa ngayon, parang wala pa Yung nakikita kasi natin na mga estudyante na first time din, no? Na umaksyon, kumilos.
welcome development yon. Mas marami na kumpara dati, di ba? Yes, yes. Not the usual student activist types ang nakikita natin, di ba? Kaya ang dami. Oo. Pero alam nyo, pag kinumpara pa yon sa sobrang daming mga estudyante na at this point ay hindi pa rin engaged o hindi pa rin involved sa mga nangyayari, pwede pang madoble, matriple yung mga estudyante na sasama. Kasi case in point, pasensya na sa mga estudyante kung mababanggit ko. Dalawa yung klase kong undergraduate, yung isa lang ang natanong ko, very frankly, kasi sila yung may face-to-face session ako Ilan ba sa inyo nakapunta noong September 21? Kasi isa ako sa nandoon gusto ko lang malaman. Buti hindi mo ginawang school project, ha? Ay kasi ako, yun ang rule ko. Voluntary talaga lahat sa klase ko. I announced to them na may mangyaring gato ganyan. Voluntary, walang pilitan. Ito na ang talagang sumakit din ng damdamin ko at loob doon kahit paano Walang kahit isa nagtaas ng kamay. Wala. Ginawa ko na lang joke na, iyan ang proof na, hindi ako pwedeng akusahan na pinipilit ko ang mga estudyante ko sumama sa rally kasi wala nga akong napasama sa klase sa inyo. Correct. Tumawa naman sila. Pero tapos sinabi ko na lang na, seryoso sa November 30, sama kayo, holiday naman yon, sama yung magulang nyo, etc. etc. So I hope merong makapunta. Pero yun nga. No single student raised his or her hand or their hand. Is it alarming? Medyo alarming kasi tsaka nalulungkot din ako kahit paano. Siguro nagkataon din baka yung klase na yon ay nangangailangan pa ng mas mahabang paliwanag sa bakit kailangan kami dyan. Pwedeng ganon, no? Kasi ako, ang iniisip ko, dahil madalas ko namang natatalakay at naiuugnay sa mga discussions, iniisip ko na pag sinabi ko na, sa gantong araw punta kayo, may pupunta pa isa-isa. Pero the fact na doon sa klaseng yun, walang nagtaas ng kamay, I think, posibleng kulang pa rin ng paliwanag from me or from others din. So, I promise na mag-improve pa ako dyan. Kung ganyan yung napansin mo, na yung students mo, dun lang sa klase mo, hindi natin alam sa yung iba. Yung isa pa, hindi ko natanong Sana doon sa isa meron. Saan tayo may problema kung bakit parang hindi siguro karamihan, baka sa'yo lang to, baka sa iba, marami naman nagpunta, kung bakit may mga wala pa ring pake na mga kabataan sa issue? Ang naiisip kong dahilan na related din sa iba kong nabasa at siguro sa pakikipag-usap na rin sa ibang teachers, baka ito ay epekto pa nung pandemic. Di ba may mga batches tayo na nasanay na online ng klase, lesser interaction din sa ibang tao. Halos 2 taon na lockdown tayo No, thinking ko parang doon sa panahon na yon, na-develop dapat naturally kung walang pandemic, made-develop ang kakayahan ng ating mga estudyante, high school pa college, na makapag-communicate, mag-socialize with others, etc. Naging limited yung kanilang interaction because of the pandemic. At nasa panahon pa tayo ngayon na nagre-recover pa lang tayo ng paano ba tayo mas mag-engage ng face-to-face, on-site, etc. Ang bait ni Prof. Yun ang naisip Michael. ko. Kasi binibigyan niya ng benefit of the doubt tong mga kabataan na to. Baka busy sila sa TikTok. Char. Kasama na rin yun. Ang daming libangan Pero how important na yung mga kabataan nakikilahok sa laban kontra korupsyon. Bakit sila ang mas dapat makialam? Una-una, natutuwa naman tayo na mas dumami na ngayong kabataan ngayon na sumasama sa kilos protesta, mga first-timers, mga schools like Mapua, Benilde, etc. Not the usual rallying types, diba? First time. Pero dapat dumami pa. At bakit? Kasi kinabukasan ng kabataan ang nakataya dito Literal and figuratively, diba? Ang magmamana ng gobyerno ng Pilipinas, sooner or later, ay yung mga kabataan ngayon, no? Yung mga kabataan ngayon, sila rin ang iiwan ng dambuhalang utang nito mga henerasyon na hindi na-resolve ang corruption. Na ngayon, nagsasuffer na tayo. Partly, huwag naman magalit ang mga naunang henerasyon. Partly, it's because the previous generations failed na ma-address yung problems, diba? Bakit malaki ang utang natin? Kasi yung nakokolektang buwis, sa halip na sumapat para sa pangangailangan at may sumobra pa, nagkukulang pa dahil ninanakaw yung pera, kaya kailangan umutang. So ito rin yung maiiwang utang sa mga susunod na henerasyon ng kabataan kung hindi ma-address ang corruption. So anong Pilipinas ang mamanahin natin ng mga kabataan kung ang corruption ay mas magiging malala at mas magiging walang kahiya-hiya ang mga corrupt? Kaya yun ang ang reminder natin lagi sa mga kabataan. Ito naman para sa ating lahat di ba? Matanda, bata, lahat tayo nagsasuffer sa corruption. Pero ang mas nakakalungkot sa kabataan, mantakin mo, magsasuffer ka lalo ng mas matagal. Kasi mas matagal pa sa mundo ang mga kabataan kung hindi ma-resolve ang problem, di ba?
mas magiging mataas yung buwis nila. Mas malaki yung utang ng Pilipinas sa babayaran nila. Oo. So, iyon na nga. At hindi naman lahat makakapag-abroad. Tsaka mapapamana nila sa mga anak nila. Ayun, yung kasama. problema. Yan ang Na mas ang malungkot. tagal nang hindi nare-resolve. Prof, baka rin kasi yung mga estudyante mo or yung iba na hindi sumasama sa mga rally, parang in their minds, ang iniisip na, kahit ano namang rally, wala namang mangyayari. Ba't pa rally? O, kita nyo, noong September 21, nag-rally kayo, nagsama-sama kayo dyan, may nangyari ba? Wala pa rin naman nakukulong. May nangyari naman kahit papano kasi 'di ba? Yun nga, yung mga changes sa SALN. Dati ayaw nilang i-release, ngayon lumambot na ng konti, 'di ba? Nag-release na partial. Ang Speaker of the House nga buo, pati buong pamilya niya. Yun nga lang, puro dynasty sila rin, no. Yun nga sabi ko, talagang nagkabukingan na, no. At least yun nga yung magandang model ngayon, 'di ba? Na malaman man ng lahat na dynasty kayo, 20 kayong isang apelido, at least transparent. Yun lang naman hinihingi natin. Pero dynasty na minimum. pa rin. Dynasty pa rin. Kaya nga long term, di ba? Dapat bawal ang dynasties eh. Long term yan. Pero mukhang isa pa yan sa sakit isang ng ulo topic pa natin. na sakit ng ulo. Sa tingin mo ba, maipapasa sila mismo ang nakikinabang din dito? Yun na nga. Mukhang malabo pang maipasa sa current system, no? Oo. Pero patuloy tayo sa pananawagan. Kasama lagi sa bit-bit natin yan. Sa 7 demands ng Luneta, no? At bit-bit din natin yan hanggang November 30. Kasi pero wala pa rin nababago, Prof. Kaya siguro yung iba ayaw na. Kaya ang tanong nila, rally ng rally, wala naman nangyayari. May konti naman nga nagbago. Ngayon, kung gusto pa natin ng more, dapat mas marami rin tayo. At mas maingay. At mas dynamic yung mga pamamaraan. I think nababanggit na ng ibang mga artista at ibang mga influencers, sawang-sawa na sila magbayad ng buwis. O ako naman, hindi ko sinasabi na ganun din yung naisip ko. Pero ganun na nga rin. Minsan gusto ko nang pilasin, punitin yung payslip kasi ang laki ng tax. Alam nyo, may mga kababayan na tayo naghahamon. Mayroon bang way na hindi magbayad ng tax or delay ang tax? Hindi ko sinasabi na ako yun. In-state ko lang ang fact na may mga kababayan na tayo nag-iisip nun. So, ang ibig ko sabihin, para may mangyari, dapat mas dumami yung tao na willing na mag-put ng stake sa nangyayari. At isa yung rally sa mga paraan. Marami pang iba. Honestly, yun ang gusto kong sabihin doon sa mga ayaw sumama. Social kung ayaw nyo media. sumama, di okay lang. Marami pang ibang ways. So kung sa tingin nyo ay hindi effective ang pagrarally sa kabila ng dito nayayanig ang gobyerno, gawin nyo iba pang mga pwedeng gawin ninyo at naiisip at pagtulungan natin, di ba? Yun nga, yung social media, yung pagsasabit ng tarpaulin sa ating mga bahay na lahat ng sangkot dapat managot, effective yun. Kung bawat bahay makikita yan, ay malamang sabihin ng gobyerno, we have to do something. Baka papunta ng revolusyon ito pag hindi tayo umaksyon. Yun. Kapag kausap kita, pag pinakikinggan kita, parang may hope pa for the Philippines. Meron pa ba? Is there really change for the Philippines? Magbibigay ako ng 2 sample dito na magpapatunay na may pag-asa pa sa mga gantong bagay na nagsisimula sa mga malalaking protesta, nagsisimula sa galit ng tao, aksyon ng tao, eventually magkakaroon ng pagbabago. Pero minsan nagtatagal. 2, yung unang global na example. Alam nating lahat for a certain period of time, ang mga nakakaboto lang ay ang mga lalaki worldwide. Late pang nakaboto ang mga babae. Pinaglaban niya ng mga suffragette movement. May pelikula related dyan. Ang dami rin nilang ginawa, rally, etc. Paghahagis ng bomba sa bahay ng Prime Minister, etc. Hindi ko sinabing yun ang gawin. In-state ko lang na ang mga suffragette ginawa yan. Violent and non-violent methods ginawa nila. Eventually, naobliga ang Parliament ng United Kingdom na, payagan na natin bumoto ang mga babae kasi kung hindi, magre-revolusyon na yung mga yan. Nangyari yun. Global yun. Ngayon, nakakaboto na ang babae sa halos lahat ng bansa, except for some Middle Eastern countries. But even in the Middle East, every year may nadadagdag na nakakaboto na sa local level. Late lang, di ba? So, ang tagal na nun. Pero nagsimula yun sa mga protesta rin. Sa Pilipinas, di ba, nabanggit ko nga, student leader ako. From student publication, later naging member din ako ng Board of Regents representing the Student Council sa Board of Regents. During those times, ang malaking issue sa mga state universities, dahil kulang ang budget from the national government, hindi pa libre ang education noong panahon namin, may binabayaran tuition fee and miscellaneous fee. Lagi na lang talo ang student regents sa Board of Regents pagkausapin na ng pagtataas. At wala tayong magawa kasi kulang ang budget ng gobyerno. Kaya noon pa lang pinapanawagan na namin, ang edukasyon dapat libre. Edukasyon para sa lahat. Anong tawag sa amin ng mga kapwa namin students and even
teachers. Mga baliw kayo, David. Hindi mangyayaring maging libre ang edukasyon. Walang libre ngayon, ganyan-ganyan. That was 2006. Student leader ako 2006. Anong taon na-approve ang Free Tuition Act under Duterte? Nakalimutan ko na, basta panahon ni Duterte. So, mahigit 10 years later, Matagal. meron na. So, anong gusto kong Pero sabihin? not accessible pa rin for everyone. Yun nga Pero lang. like, it's a bold May step. improvement May na. improvement Bold step. kahit papaano. It's a bold step. Basta maipasa mo yung test at hindi quota course yung course mo, ibig sabihin pasok ka doon sa number of slots, libre na yung tuition mo. Nung panahon namin, hindi. Igagapang mong pag-aaral mo kasi wala pang free education. I would say, parte kami nung nakipaglaban para dyan. Nagtuloy-tuloy ang mga henerasyon ng kabataan. Eventually, nakarating sa Kongreso and Senado ang bills na dapat gawing libre ang edukasyon sa college. Now we have that. It's not perfect, pero at least nandyan na. Oo. So, yun ang gusto kong sabihin sa mga kababayan natin. Minsan, it would take time. It would take so many years. Pero yung ginagawa natin ngayon, iyan yung magli-lead para doon sa eventually ay victory. Small victory na pagbabago sa polisiya or sana, hopefully, sistema nga mismo yung mabago. So, dadating din tayo dun sa punto na magbabayad tayo ng tax na hindi masakit sa heart? Yes. Yes. Kasi doon sa healthcare, to be fair, may konting improvement na rin. Nung mag-Universal Healthcare Act tayo, nagkaroon na ng free healthcare for the poorest of the poor, basta sa charity ward lang. Ngayon, under the current administration, dahil sa reklamo nating lahat, in-adjust na nila. Free healthcare para sa lahat, mayaman o mahirap, pero sa basic accommodation lang. So, yun nga lang problema. Kulang ang basic accommodation sa public hospitals. Tsaka matindi hospitals. doon, pag pumila ka for that, It wala will pa take rin time. tatanggap At walang sa'yo slots yan. Kaya magpa-private ka pa rin. So, ibig sabihin, nag improve na, pero marami pang dapat ayusin Sistema may problema. So, kaya sama-sama natin problemahin. Paano babaguhin ang sistema? So, kahit matagal, kaya hopeful ka pa rin hanggang ngayon. Kasi kahit papano, yung mga pinaglaban mo before. May na-achieve na kahit papano, pa isa-isa. So, itong flood control scandal, gaano katagal bago tayo may makita na managot na kurakot? Tingin ko ito mabilis Ganun ka ka-hopeful, ha? Grabe! Oo, tingin ko ito Grabe, bago mag-December may mangyayari. May makakasuwang malaking pangalan or mukhang may lalabas na mga witness tingin ko, na magte-tell all. Abangan natin, sana. Ipagdasal natin na at umasa tayo na isipin nila ang kapakanan ng bayan. Tingin ko yun yung magti-trigger Hindi ako naniniwala na nasabi na nila lahat ng masasabi nila Meron pa. Parang meron pa kasi yung hearing ng ICI, bakit yung mga naunang hearings na i-record din nila, hindi raw nila gagawing available publicly ang record. I think there's something doon sa mga usapan nun na mayroong nabanggit na hindi nila isasang mababanggit. Na kung nalaman agad ng tao, ay parang revolusyon na ang mangyayari. Tingin ko may ganun lulutang pa Pero kung sino yun, kailan yan, Hindi mo alam. Hindi natin lang alam. natin sure. Pero tingin ko may mangyaring ganyan. At any rate, kahit wala pa yan, ngayon, everyday may usad May somehow pag-usad kasi laging may additional na pangalan na nababanggit, may additional instance ng corruption na nabubulgar, yung mga ghost health centers recently, di ba? So mismong taga-gobyerno na yung nagkakalkal at nagsasabi na meron pa bukod dyan. Sabi ko, di maganda ito. Parami ang naililista natin na dapat aksyonan. Kaya tingin ko bago mag-December may masasampulan sila. Yan ang gusto natin mangyari, although hindi pa tayo sure dyan. Yeah, hindi tayo sure. Masyadong sigurado dyan. Etong issue na to nakakapagod talaga to. Yeah. Pero kapag pinakikinggan nga kita, parang, hindi ba napapagod yan? Anong sekreto? Paano yung ganyan? Saan mo hinuhugot yung lakas mo? Sa tingin ko sa mga kapwa Pilipino rin na nakikipaglaban, sa mga kasama natin sa labang ito. Kasi ako naman, bilang manunulat, bilang aktivista na teacher, syempre, aware ako at conscious sa napakaraming issues. Ang dami kong gustong ilaban. Kung ipalilista nga sa akin yung mga bagay na gusto kong baguhin sa Pilipinas, mahigit 1 volume ang maisusulat natin dyan. Marami na ako naisulat at marami pang maisusulat. At kaya ko lahat nagagawa yan, at pati iba ko pang ginagawa, dahil nakikita ko na may nagbabasa, at dahil nakikita ko may interesado, at dahil nakikita kong may mga kasama pa rin tayo nakikipaglaban para mabagong Pilipinas. So sa akin ganun, basta nararamdaman ko na may kasama pa tayo sa labang ito, tuloy lang. Kasi maraming laban, nagsimula naman, maliit lang konti. Ngayon nga, mas marami ang kasama natin.
Kaya mas malakas ang loob ko. At somehow, mas inspirado ako at determinado na may mangyayari na eh. Kasi dati, sanay na ako, nakakaunti lang kasama at madalas nga sinasabi ko, kailan ba tayo dadami, etc., etc. Eh ngayon, sino nag-akala na 2025 ay daan-daang libo na ang magkikilos protesta sa galit sa nangyayari sa korupsyon, no? So, iyon ang pinaguhugutan na aking inspirasyon. Bukod pa doon sa nabanggit ko na nga kanina na all throughout history, may mga living proofs na basta may enough people na mag-care about issues, tuloy-tuloy ang laban, eventually may pagtatagumpay din. No, maaring hindi sagad sa simula yung tagumpay, pero eventually, yung end goal, mapupuntahan din, ma-achieve din. Kung saan man natin gusto Kung mapunta. saan gusto nating mapunta. I want to touch up on this issue bago natin balikan yung corruption and your message, of course, sa mga gusto umattend on November 30. I read the post yesterday, tapos sabi ko, uy, perfect, kasi si Prof ay teacher, and then this post is coming from a teacher na nabasa ko online. So, sinasabi niya dito na nawalan na ng teacher protection ang mga guro ngayon. Parang medyo pigil na pigil kayo kung paano ninyo pagagalitan or pagsasabihan ng mga estudyante ninyo. Kaya sinasabi niya dito sa post niya, wag na tayo magulat na 5 to 10 years from now, we'll have a generation na entitled, fragile, loud, at allergic sa correction. With your students or with all these years na professor ka, napapansin mo ba yun? Na parang unti-unti nawawala ng boses at parang authority or otoridad ang mga teacher na magdisiplina ng mga bata? Siguro medyo iba yung take ko kasi ako naman nasa college. Parang hindi ko pa naramdaman yung need na mag-discipline in recent years. So, magdi-disagree ako doon sa majority ng sinabi ng teacher na yon. Pero most probably, yung teacher na yun nanggagaling sa elementary or high school. Sigurado. Sa mga nakausap ko, medyo ganun nga yung tingin nila. No? Parang mas mahirap ng disiplina, etc. Pero tingin ko, yun nga, normal naman sa high school. Nakapagturo na ako ng high school ng 2007 ba to 2010, no? Ako nakapagturo ng junior high school. Medyo makukulit talaga ang high school kumpara sa college. Yung iba kong naging estudyante sa CSA Makati nung high school, naging mapalad din ako na maging estudyante ko rin pagdating ng college. May difference na nung nasa college na sila, mas mature na mag-isip, mas independent-minded na, etc. So, hindi na kailangan disiplinahin. So, ako naman umaasa na normal na sa ibang estudyante na pag medyo bata pa ay talagang pasaway, etc. Pero magmamature din sila. So, ang role ng teacher ay ituloy lang yung pagiging nurturing na at the same time ay assertive sa kailangang disiplina. Meron namang mga bagay pa rin na pwede silang disiplinahin, di ba? So, marami namang paraan para dyan. So, tuloy-tuloy lang natin yun kasi parte naman tayo ng paghubog nila. Pero I would say na yes, medyo mas mas takot kayo? Hindi naman takot. Napagalitan ng mga bata? Mas dangimi or nagpipigil kasi siguro may conscious effort din sa amin na bukod pa dun sa bawal mamalo, kahit kami naman given the chance, ayaw rin namin yung old school na, di ba, yung magagalit, mamato yan, etc. Yeah. Na dinaanan namin. Yeah. So may conscious effort kami na wag nang ganyan iparanas natin sa mga students ngayon. Mas nurturing tayo dapat mas ganyan. Oo. So, And this way, yung mas nurturing, mas binibaby tong mga kabataan, is that the right way of raising them? Or baka yun yung reason kung bakit sinasabi ng ilan na kalamihan sa kanila ay fragile? Are they fragile? Tingin ko hindi naman eh. Kasi by the fact na dinaanan nila online classes na nakakabaliw, the fact na na-survive nila ang pandemic, na-survive natin ang pandemic, hindi sila fragile. Maaring iba lang yung inaasahan natin na strength sa kanila versus doon sa usual na strength na nakita natin sa mga mas naunang henerasyon. Or nakita natin sa atin mismo. Yes. Kaya baka at this point ay walang need mag-compare kasi pwedeng every generation may strength. At ang mahalaga lang, yung mga strength na yon pag samasamahin natin para makatulong na mabago ang Pilipinas. Alam mo, ang ganda that I am hearing this from a professor. It is surprising na yan na yan ang komento mo at opinion mo sa mga estudyante mo. Dahil most of the teachers that I know, iba yung isinasagot sa akin. And
it has opened my eyes na oo nga, hindi sila fragile. Baka nga mas strong pa sila dun sa mga naunang generation. Kasi etong mga Gen Z na to, know what they want. They're not afraid to speak kung Yes. anong nasa utak nila, 'di ba? Sinasabi nila kung anong nararamdaman at naiisip nila. At higit sa lahat, hindi sila magtitiis sa isang bagay o sitwasyon na alam nilang hindi nila deserve. Yes. Na, Yes. na tayo, yung era Yeah. natin, hindi tayo ganun. Yeah. Mahaba yung PC natin, Oo. mapasensya tayo. So, yeah, I'm seeing I'm seeing a whole lot na parang yung perspective na yan, baka hindi rin nakikita ng iba na oo nga. There's no need to compare kasi yung strong personality natin way back then, baka yun ang mas kailangan natin puwera sa era na kinalalagyan na natin ngayon, na may social media na. Yes. Yung binanggit mo na I appreciate yung quality nila na walang sinasanto sa pagsasalita. Oh, yeah. Kahit They're not colleagues nila kahit idol nilang politiko or artista, pag may mali or whatever na nasasabi, kahit nga boss nila kinokorek kahit boss or nila. even professors or teachers, i-correct nila. Yes. Dahil Tayo nun, hindi natin, tayo. takot tayo. Parang bago natin ma-reach yung ganun level, kailangan nasa position of power na rin tayo. Sila hindi eh. No? So, yung mga ganung no holds bar, kung tutuusin, kailangan yun, sana ganun yung mga mamamayan natin, ganun din eh. Na mataas yung level ng accountability na hihingin sa lahat, lalo na sa politicians. Yes. Yun yung matututuhan actually ng earlier generations. Sa kanila. Matapang sila Yes. no? Sa kanila rin ang galing yung discourse ng Nepo Baby, di ba? Oh, yes. Kung bakit they nabulgar started yung mga yan. Sila to. Yes. These are the Gen Zs. Tama. Yes. So, sa tingin ko, yun ang matututuhan natin sa kanila. Walang dapat santuhin, lalo na sa mga politiko. No? At, well, pang 2028 onwards ang nga yung diskursong yun. Yun yung matututuhan natin sa kanila, na walang isang politikong makapagliligtas sa Pilipinas. Nasa kamay nating lahat yan. So, ganun, yung irreverence nila, positive quality yun eh. Kasi, Yes. para maging accountable lahat, di ba? Kahit sino ka pa. Wala silang sisinuhin. No? Yun ang positibo. Papunta yun sa good governance, di ba? Kahit si Vico Soto pa maging presidente, sabi nga nila, pag may ginawa o sinabing mali yan, Dapat. pupulisin namin yan, yung sabi nila. Oo. Ganun dapat eh. Ganun. Last na lang, para sa mga nanonood sa atin ngayon, na hopeless na. Talagang nandun na sa edge na wala nang magbabago sa sistema. Wala nang mapapanagot dahil napanood na namin lahat yan. Anong gusto mong iwan sa kanila? Ay, huwag po tayong sumuko kasi pagka ang starting point natin ay wala ng pag-asa, wala na nga. Wala na tayong magagawa. Kaya dapat baguhin natin yung ganong attitude. Kasi Paano babaguhin yun, Prof? Kasi hindi naman, kumbaga, Ayan hindi naman nila ginusto na maging gano'n ang thinking nila. And sometimes I'm like that. Gano'n Yeah. na rin ako ka-cynical dahil, oo nga, di ba? Oo nga. Wala naman nang nakukulong talaga, nakulong, tapos pinalaya. Well, siguro minsan ay normal naman na maramdaman yung lungkot, yung panghihina na parang wala nangyayari. Pero temporary lang dapat yun eh. Kasi ang isipin natin, hanggat may mga kasama tayo sa laban, dapat tuloy-tuloy tayo. Kasi para magbago ang Pilipinas, hindi kaya to ng isa o dalawang grupo. Hindi to kaya ng 100,000 tao lang. Mas marami, mas maganda. Milyon-milyon tayo dapat. Siyempre, hindi naman sa atin dedepende yan, no? Kahit anong sabihin kong inspirational words, sa inyo rin manggagaling mga kababayan, ang realization na parang isang pamilyang malaki ang Pilipinas eh. Lahat tayo members of this big family. Para mas maging mabuti ang sitwasyon ng pamilya, bawat family member may obligasyon. Dapat may ambag. Yan, dapat may ambag. Kasi kung kami lang lagi ang tataya, wala ho talaga mangyayari. At manonood lang at kayo. manonood lang kayo. Yan, At mag-aantay ng pagbabago. Yes. Yan yung sinasabi ko rin sa iba kong estudyante pagka yung maliitang grupo. Bakit? Alam nyo, sumama kayo dapat kasi magmamatter lang ang mga rally at iba pa kapag may bago, kapag may dagdag. Kaya ganun din sa kahit anong way or method ng pagbabago sa lipunan, hindi yan kaya ng ilang grupo. Madalas, para magbago ang sistema, kailangang kumilos yung mga dating ayaw, yung mga dating ang paniniwala ay wala ng pag-asa. Kasi sila yung marami. Yung tinatawag nga nating silent majority. Yes. Pag nag-ingay ang silent majority, pag nagising ang silent majority,
diyan talaga may magbabago. Oo. Kaya yun ang tandaan natin. Magbabago ang Pilipinas pag yung mga kagaya nyo ay nagbago rin ang perspective. Oo. At mas naging dynamic na sa paglahok sa mga dapat na gawin. Paglahok sa mga dapat na gawin, invite them dito sa upcoming November 30 rally na I hope one venue na lang. May venue na ba tayo, Prof? Wala pa hong venue sa ngayon. Pero by the time na ma-air natin to, kung meron na, lagay natin dito. Pero ngayon wala pa. Wala pa. Pero definitely, either Luneta yan or EDSA. Yun lang, Kasi yung yung dalawa. symbolism ng dalawang lugar na yun. Oo. No? Mga kababayan, inimbitahan ko po kayo ulit sa November 30 sa pagkilos ng iba't ibang mga grupo at mamamayan sa pangunguna ng Kilosang Bayan kontra Kurakot. At sinisikap naman natin mag-reach out din sa Trillion People March Movement para kung kakayanin, isang venue na lang sa November 30. No? Pero sa ngayon, wala pa pong siguradong venue. Ulitin ko, November 30 po, muli tayong magsama-sama sa kalsada para ipanawagan natin lahat ng sangkot dapat managot. Tama na, sobra na ang korupsyon. Ano ang kahalagahan ng dambuhalang kilos protesta na ito? Ala pa rin nakukulong sa mga gusto nating makulong. Wala pa rin long-term reforms na sinasagawa. Kagaya nung anti-dynasty law, hindi pa rin nila sinasabatas. Kaya tuloy ang korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin natin, kung mas marami tayo sa November 30, mas mag-iisip ang gobyerno na baguhin na yung dapat baguhin at aksyonan ang dapat aksyonan. Kaya kita-kits po sa November 30.